Hello guys, last day na nga namin dito sa Hong Kong and we are now at Central Terminal Port. Samahan nyo kami mag-day tour sa Macau kasi dito kami mag-e-exit going back to Philippines. Nabook ko nga pala yung Cotai Waterjet na ferry via Klook, so check nyo na lang. Super seamless ng process ng immigration dito sa Hong Kong going to Macau. Honestly, sa buong experience namin, ng tour namin sa Hong Kong, hindi kami yung palaging nagtatanong. Basta marunong ka lang talagang gumamit ng Google Maps at magbasa ng directions kasi yung mga directions dito guys, may mga English translation na din naman. And yung mga susundan mo na mga lines, especially sa train stations, naka-color arranged na siya by destinations, kaya ang bongga. And may schedule din yung kada dating at alis ng mga trains and buses. Si Kal nga dito ay super excited na kasi first time niya makakasakay sa ferry, tapos international pa. Naku anak ha, dami mo na experience. Ako, it took me 32 years para mag-cross country na sakay ng ferry. Ikaw, 7 years old. Come here. Of course, si daddy naman ang nag-aasikaso ng aming mga luggages. And then kami nga ni Kal ay chinek na itong loob muna ng ferry and then hinanap yung aming seats. Napakalinis and organized yung mga seats dito. Reclining din yung mga chair kaya very comfortable umupo. Hindi ka magpapagod. Tama yung pagkakaalala ko ha. Nasa less than 1 hour lang yung biyahe or 30 to 40 minutes lang yung biyahe from Hong Kong to Macau. Good thing talaga at napili ko itong Cotai kasi ang seamless lang din talaga ng transaction and ng process. Tapos, based sa mga nababasa ko na review, kung ang pinili mo na ay bus, napakatagal. Tapos, ang haba pa ng pila sa immigration. Eh dito, maiksi lang yung pila kasi nga may time frames yan talaga silang sinusunod. O diba, in-experience ko na rin yung CR. After namin makababa sa ferry, dumiretso na ulit kami sa immigration. Kitang-kita naman agad yun kasi ipa-follow mo lang yung mga kapwa mo tourist. And then, mag-choose ka lang dito ng free shuttle kung saan yung gusto mong first destination. Lahat ng resort and casino dito nagpo-provide sila ng free bus shuttle. Hindi na nga pala ako nag-withdraw or nagpa-exchange ng money kasi yung Hong Kong dollars is widely accepted dito sa Macau. Ang sinakyan pala namin na bus shuttle is going to Venetian, Macau. Parang nasa 5 passenger lang yata kami na sumakay dito sa bus. At grabe, nung umaandar na yung bus, tas nakikita ko na yung mga buildings dito sa Macau. Grabe talaga guys, wala akong masabi kasi lahat magaganda. Amazing talaga yung architecture, yung design, yung paligid, ang linis. Parang super planado ng mga nakatayong gusali or infrastructure dito sa Macau. Feeling mo nasa Europe ka. Like for example, itong Londoner. Grabe. O yan, may Big Ben Tower na. Diba? Ang galing nila mag-replicate. Dito pa lang sa bus, feeling ko nagtutour na talaga kami. As in, libang na yung mga mata namin. Busog na sa magagandang sights. Hindi pa man natatapos tong video, ako pinangako ko talaga sa sarili ko na isa talaga sa babalikan kong country is Macau. Kasi isang araw nga lang yung spent namin dito. At ito na nga, nakikita ko na yung Venetian. Diyan kami papunta kasi diyan namin iiwan yung luggage namin. Alam nyo, sobrang totoo yung chismis. Sobrang bango dito sa loob ng mga resorts, hotel casino sa Macau, as in amoy luxury. Nga pala guys, itong international travel namin sa Hong Kong at Macau ay super duper DIY. So lahat ni-research ko na. Naka-notes na sa phone ko. Meron din akong hard copy para in case mawala yung phone ko. Alam ko yung gagawin. May copy din si daddy sa phone niya. Nagpaturo na rin pala ako dito sa receptionist kasi magaling siya mag-English. Kung ano yung sasakyan namin na bus, doon na search ko na just to make sure. At saka syempre alam nila kung ano yung mas mabilis na way, 'di ba? Going to Senado Square.
Kung napapansin nyo kanina guys, yung bayad para sa luggage service is 60 MOP or 60 Hong Kong dollars kasi same lang naman yung value. 3 maleta yung iniwan namin dito. Tag-isa kami ni Daddy tsaka ni Cal. So, total nun is nasa $180. Nag-picture taking na rin kami dito sa loob kasi sobrang ganda talaga dito guys. As in, bitin na bitin talaga ako dito sa Macau trip namin. Tapos paglabas mo dito sa Venetian, naku, may background music pa. Para ka mo kung nasa Italy. Alam nyo ba na greatest dream ko ay makapag-travel talaga sa Europe. Kaya ito na nga, feel ko siya. Tapos naming mag-take ng maraming pictures and videos for reels. We are going to Senada Square. Isa to talaga sa pinaka-tourist spot dito sa Macau. $6 nga lang pala yung bayad each dito sa bus. And again, bus ride pa lang para ka nang nag-tour within the city. Lahat na makikita mo maganda. Amazing talaga. Gusto ko nga i-cut yung mga videos pero nanghihinayang ako kasi memory siya. Okay na yung mahaba kasi pag senior citizen na ako, may libangan na ako at papanoorin. Diba? Kaya sobrang saya talaga ng puso ko kasi imagine at 7 years old, na-gift namin sa anak ko na makapag-travel siya sa ibang bansa. Grabe. I'm so blessed. Hindi kami mayaman, pinaghandaan lang talaga namin to. Parang 1 taon yata yung paghahanda namin dito or less than a year. From September na binook namin yung flight. Tapos ng 2024, tapos yung flight pa namin April 2025. 7 months na pag-iipon para sa dream travel naming family. Kung kaya ko, kaya nyo din. Naniniwala ako dyan talaga. After naman namin mag-travel, super tagtipid naman kami ngayon. Bakit kaya ganun? Kapag nag-travel ka na abroad, nakikrave ka for more. Ang sarap sumakses sa buhay, sobra. Lalo na kapag nakikita mo yung ibang bansa, kung paano sila mag-progress, anong klase yung service ng government nila sa mga tao, maikukumpara mo talaga. At para sa akin talaga, ang pinakagusto kong part of traveling is culture, food, and of course, sights. Ito kasing memories na to, para sa akin, isa to sa maipapamana ko sa anak ko. Isa to sa nasasabi ko na nagawa ko para sa kanya, na hindi niya makakalimutan at hindi namin makakalimutang family sa buong buhay namin. And we are here at the Senado Square. Ito naman guys ay Portuguese inspired. So parang from Italy, nasa Portugal naman ako ngayon. Kung makikita nyo, yung sahig dito, covered siya ng cobblestone, white and black cobblestone. Diba? Grabe. Gagaling ng mga Portuguese artists. At may natik na naman ako na isa sa mga UNESCO World Heritage Site. I'm so happy. Yung una is of course the Banawe Rice Terraces ng Philippines. And yung second is the Angkor Wat from Cambodia. This is my 3rd UNESCO World Heritage Site that I visited. Thank you, Lord. Aura at magpo-food trip ako ngayon dito sa Macau. Lalakad din ako. Ito be free taste. Pa-inosente pa yung atake ko dito pero gustong-gusto ko. Sobrang daming free taste dito sa Senado Square. Going up dun sa ruins. Sa totoo lang guys, we're so hungry na itong buong dinaanan namin, puro free taste na busog kami. First free taste. Sarap pa. Marami pang free taste tayo ng pupuntahan. Ayoko.
going to eat. Hindi, ito yun. Kaso, pipili na lang tayo ng kakainan. Ayun yung sikat na gelato dyan, Dio. Mamaya, bili tayo. Gumatov. There we go. Ayoko ng nuggets. What's that? Free taste ba yan? Ayan o, free taste ba ba? Ayan o. Let's taste. Ito o. Lovely. Naka-taste. I want to taste. Yeah. Hindi. Hindi. Malaki. Ayun lang. Hindi tayo. Sarap. Sarap to. Ito, Daddy, yung taste mo. Guys, look. Daddy. Let's taste the jerky. Kilo ba yun? 68. Oo, pwede. Kaso busy sila eh. May tayo. Oh, pero mamaya, maganda tayo. Ayan o, try mo yun. Ayan o, free taste o. We try. We try. 4 pieces. Egg tart. Where's Daddy? Oh no. Let's taste the other. Can we... Ayun, Daddy. Let's try. Yeah. Taste it. It's yummy. Yummy? Yummy? Can I taste? Alam mo itong jerky? Matigas na. Tingin ka? Ngayon eh? Magat ako. Masarap yung nasa ko. Masasarap yung jerky doon, yung sa pinakaunahan. What's that, Daddy? Busog na tayo.
natin din. 88, mas mura dun sa baba. Karoon lang sa pader, no? Tanaw ko na nga itong ruins of St. Paul. Ito talaga yung famous tourist spot dito sa Macau. Ito ay Old Catholic Church na nasira dahil nasunog way back so many years ago. It is also known as Mater Dei, a Portuguese church dedicated to St. Paul the Apostle. Kung makikita nyo, nasa tuktok siya ng burol, kaya famous din yung staircase dito sa picture taking eh. Based na nabasa ko, isa rin to sa mga largest church in Asia. Tinaguruan din to na Vatican of the Far East. Kung hindi ako nagkakamali or basta may stock knowledge lang talaga tayo dito. After namin nag-take ng mga pictures and videos doon, pumunta kami dito sa isang famous bakery dito sa Senado Square sa Macau, yung Koi Kai Bakery. At dito pa lang guys, grabe, kada product meron silang free taste, nakalagay na lang sa Tupperware. Ikaw na yung bahala na tumikim. Tawang-tawa kami dito kay Cal kasi talagang lahat talaga gusto niyang itry. Sabi niya talaga sa akin nung nandun kami sa St. Paul Ruin na very hungry na daw talaga siya. Eh, hindi pa nga namin alam kung saan talaga kami magsistop by para kumain. At in all fairness talaga sa products nila dito, mas lalo yung may almond na flavor, yung binili ko. Sarap na sarap talaga ako. Parang walang tapon sa lahat ng mga, parang ito yung pasalubong bakery nila dito sa Macau. Actually, hindi lang pastries, hindi lang cookies yung meron sila dito. Meron din silang mga candies. Meron din silang mga jerkies dito, guys. Actually, nabudol kami dito. Kasi, okay din tong ginawa nilang strategy na may free taste ha. In fairness, mapapabili ka talaga kasi kapag natikman mo at nasarapan ka. Dito naman sa side na to yung mga candies nila, may free taste din, may mga Tupperware din. Siyempre di natin pinalagpas, tumikim din tayo niyan. Lahat talaga tinikman namin dito as if. Dahil 1 year ago na nga itong video na to, na-happy ako kasi napareminis ako bigla. Okay din pala mag-late upload Ginger to. yung baba. Talagang wala, asaya ko lang. Yan, okay yan. Si Tutit, grabe, lahat talaga gusto niyang i-try dito. Tsaka, na-notice ko yung face niya dito, tsaka yung height niya. 7 years old siya. Last year lang yan, but ngayon parang iba na. Parang at least lumaki, isang taon lang. Nakakatawa. Yung tong sinubo. Patawad na po. Ngayon ko lang din napansin na ginawa niya yon. Pero guys, ito talagang egg tart na to yung pinagsisisihan ko. Bakit ko siya pinagsisisihan? Bakit hindi ako bumili ng madami pampasalubong sa Pilipinas? Bakit mas masarap yung egg tart dito sa Macau kaysa egg tart sa Hong Kong? Ito sa mga reason ko bakit talaga ako babalik sa Macau. Hindi man siguro sa mga susunod pa na taon, but I'll make sure talaga na babalik ako sa Macau. Of course, still with my family. Super flaky, ng sakto lang yung sweetness at ang creaminess ng egg tart. Grabe, I can't explain. Alam nyo ba, pumunta pa ako dito sa may mall sa amin, papunta sa Alabang, para lang bumili ng egg tart. Pero ayun, disappointed ako kasi iba talaga yung egg tart dito sa Macau. Pati yung egg tart sa Binondo, wala, ito, the best talaga to. Kasi yung may pagka-creme brulee yung taste niya. So good. Yung anak ko nga, so tired na sa paglalakad. Kasi syempre, bilang bata, late lang ng steps niyan. Yung 1 step namin is 2 steps na sa kanya. Kaya we truly understand. At very thankful naman kami kay Daddy kasi every time talaga na si Cal ay pagod na. Ayun, may taga-carga. Wala din naman ako masabi dito sa anak ko. Talagang mabait si Cal. Kasi wala kaming major problems na na-encounter dahil sa attitude niya dito sa whole trip namin. Bukod na lang sa naiinis siya sa akin kapag gusto kong mag-picture doon sa Hong Kong Disneyland. So far, yun lang. O diba, kain lang ako ng kain dyan ng egg tart bee. Pina-experience nga din namin kay Cal itong Turkish ice cream. Nakakatuwa. Tapos si Daddy, kinakausap niya yung Filipino na vendor dito sa gilid. Kung saan,
kami pwede kumain na restaurant na recommended talaga ng mga locals. Tapos nag-as na rin kami kung saan makakabili kami ng souvenirs. Kasi dun sa souvenir shop malapit sa St. Paul, ang mahal. Nabili namin ng mga ref magnet. May tinuro siya sa amin tapos Pilipino pa daw yung may-ari na resident na dito sa Macau. Kuya. Isa, dalawa, tatlo. Isa, ay, poringgan, ayan! Ya, 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 ya. Okay, wow, 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 wow. Ayan. Baka may dagdag yan, kuya. Ay, it's been yummy. It's been good. Thank you. Real na yan, real. Inside the restaurant here in Macau. I don't know the name, pero recommended to ng mga Pilipino here. Bongga! Ayan siya. What here, Dad? Here? Okay. So, ang recommended nila dito ay fried rice with salmon crab roll. Ano, kunin mo dyan, gagayahin mo. Ito yung na-recommend sa amin ng Filipino fried rice with salmon and crab roll. So, 23 lang. After namin kumain, actually, dumaan kami dito sa Pop Mart kasi may plan talaga akong bumili kasi nauso talaga yung mga bag chains. Kaso, naisip ko na i-spend ko na lang sa food and spend ko na lang sa kung anong gusto ni Cal. Grabe talaga yung pagiging mother. Guys, babalik na pala ulit kami sa Cotai Strip kasi kanina nga pala yung Venetian Macau, nasa Cotai Strip siya. Tapos itong Senado Square, andito siya sa Macau Peninsula, yung malapit na talaga sa China. Kasi itong Macau na hati siya sa 4 regions. Yung Cotai Strip, Macau Peninsula, Taipa, yun yung last namin kasi nandun yung airport. And then yung Kuluan yung hindi namin na napuntahan. Bumaba na nga kami dito sa Studio City and I decided na dito na kami mag-start maglakad. Kasi ang ganda dito guys, sobra. Sadly, wala na lang talaga kaming sobrang daming time to explore inside. Pero kita nyo naman, dito pa lang sa labas, ang ganda na. Sobrang ganda na. As in, yun na lang yung mag-describe. Kasi hindi ko na kayang i-describe. Ang masasabi ko lang, ang ganda ng lahat. Ibang klase yung mga resort and casino, hotels dito. And of course, kaya hindi naman kasi kami pumapasok sa mga casino kasi may kasama nga kaming minor. Define walk tour kami dito sa Cotai Strip. What kind of sorcery is this? Ferris wheel. Ah, for real? Rides nga? View. Ganda, grabe. Floor. Plus floor. Yan ka. Studio City. 1, 2, 3, Bob. Smile! Halos magkakatabi na nga yung mga famous attractions dito sa Macau, like yung Londoner. Pero ang sadya namin talaga dito is yung Parisian Macau. To see the Eiffel Tower. Ganda. Sana makita ko din yung real na Eiffel Tower sa Paris.
Bob, come here. Kyle, kita dito, Bob. Bob. And we're back to Venetian Macau kung saan i-claim muna namin yung mga luggages namin. Alam niyo ba, pag naiisip ko yung trip namin dito sa Macau, medyo ginabayan talaga kami ni Lord kasi 11 p.m. yata yung flight back namin to the Philippines. Tapos 7 p.m. nagagala pa kami. Yung Venetian Macau, hindi kasi namin siya na-explore nung unang dating namin. Kaya ngayon pa lang namin siya na-explore yung pinakaloob. Ganda ng mga murals. Tapos yung ceiling, may mga painting talaga. Galing. Sobrang thankful talaga din talaga ako, Lord. Kasi right after namin makagala, saglit lang yung time na hinintay namin sa shuttle bus papunta sa airport. And guys, take note, free yun ha. Itong Venetian Macau, nalibot namin from East Wing papunta sa West. Kasi daw yung luggage namin, dun siya dinala sa reception sa West part. Or vice versa. Basta yun na yun guys. Alam niyo na 1 year ago na to. Buti na lang talaga itong DIY travel kasama si Daddy. Kasi siya talaga yung human map ko talaga. Thank you so much, G, sa provisions kasi we feel so blessed. We feel your grace, your protection to us. And we are safely back home. Ito yung mga few pasalubongs that we bought during our trip to Hong Kong and to Macau. Thank you for watching.